Welcome to day 8 of our 60 days of basic networking. Right, so before we moved on pala dun sa ating fiber optic cables or fiber optic cabling, let's also discuss yung mga tinatawag nating UTP or sabihin nating twisted pair categories and then some of their characteristics. So as you can see on your screen right now, we have a table here wherein it shows the what we call this twisted pair category. So we have category which is cat 3, 5, 5E, 6, 6A, 7, 7A, and 8. And then it shows here the ideal. Okay, so pwede kasing hindi naman talagang ganun depending on the needs. Pero yung ideal kung shielded ba siya or unshielded. Okay, so for example, meron naman tayong cat 5E na shielded or unshielded na pwede mong gamitin in terms of your network depending on your needs. Pero what as you can see here is sa cat 5, ang maximum transmission natin can be at 10 Mbps or 10 megabits per second at 100 meters. Ibig sabihin, yun yung pinaka-maximum distance na pwede nating gamitin in terms of our twisted pair, shielded twisted pair category 5. Okay? So we're good with that. And then of course, kapag cat 5E, mas mabilis siya ng konti, 1 gigabit per second. Pero yung common distance nila, ganun pa rin, 100 meters. So medyo malayo na yun, 2 poste. Kasi ang standard ng isang poste ng Meralco is 50 meters. I'm not sure kung ganun pa rin, pero ganun dati. Tanda ko kasi nung high school kami, napasali ako sa track and field. Kasi kinulang ng player. Sabi niya, sabi ng coach namin, Billy, sali ka sa 100 meter sprint. Akala ko is yung buong 100 meters, yung buong oval. 400 meters pa lang isang oval. Anyway, so going back, kapag cat 6 and cat 6, nagbabago lang siya. Cat 6, ganun pa rin. 1 gigabit per second. Cat 6A, so makikita mo, we already have 10 gigabit per second na here. Right? And then it can travel again 100 meters. Okay? So yun yung pinaka-basic distance niya. Of course, pwede mong mas maiksi yan, pwedeng mas malayo. Yun nga lang, maapektuhan na yung transmission mo. Okay? Kasi yung cable, like yung category na yun, for example, this is cat 6, ito yun. Okay? So, but this is unshielded. So, pwede siyang 1 gigabit per second or mas mababa, depending on the distance. Okay? And then, kadalasan, ang ginagamit in connecting endpoints or end devices dun sa mga switches natin, kagaya ng binigay ko sa inyo kanina, is cat 6A or cat 6. Kasi yung cat 7 at saka cat 8, medyo mabilis na yan. Usually, ginagamit din sila in terms of uplinks kapag hindi sila gumagamit ng fiber. So, pwedeng gamitin yung cat 6 or cat 7 or cat 8 in terms of uplink. For example, yung access mo papunta dun sa core switch. Okay? So, make sure you take note of this kasi baka mamaya isama ni CompTIA sa Network Plus exam and sana matandaan nyo or kailangan matandaan nyo. Okay? So, aside from those characteristics, we also have this what we call TIA and IA standard wherein si copper cabling natin or twisted pair natin is may sinusunod na standard kung papaano yung tinatawag nating termination or yung dulo ng kable. Diba? So, makikita mo dito, kung makikita mo dito, diba? We have our pairs of cables and then of course, yung dulo niyan, yung mga pins niyan, for example, bago natin ilagay sa RJ45 or i-connecta dun sa ating RJ45, meron siyang pattern ng mga kulay. So, ngayon, pagbalik mo dito sa slides natin, itong block na nakikita nyo, green dapat yan. Kaya lang, meron akong mask dito sa OBS ng kulay green, nagiging black siya. Pero, buti na lang, may label. So, sundan nyo na lang yung label. And then, so, kulayan ko siguro. So, basically, this is green. And then, this is white-green. Yun. This is green. This is white-green. Right. Ay, actually, nagiging black pa rin. Kasi nga, nakamask yung slides ko sa OBS para dun sa camera. Kumbaga may chroma key. So, yung lahat ng green na images and so on, nagiging black. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa ating 60 days of basic networking. I hope kahit papaano natutulungan kang maintindihan yung mga fundamentals and basic concepts
or basic topics na may kinalaman sa networking. Kasi I firmly believe networking is very important in your IT career. Either you want to go with the networking itself, cybersecurity or cloud, mapapakinabangan mo yan. And this 60 days of basic networking series will help you at least get some basic idea or understand or learn some basic concepts na may kinalaman sa networking. And konting patalastas lang, if you want to go deeper, if you want, for example, to go with your CCNA certification kung saan mas malalim yung discussion, may mga lab and challenges, may exercises, may practice exam, may quizzes, may mga downloadable slides, and you want to be part of our Tech Academy alumni community, I'm inviting you to join our CCNA Masterclass program. It's a self-paced online course kung saan matututunan mo yung ganito din, basics and fundamentals of networking ng mas malalim pa with examples and more illustrations plus more configurations and including the topics na kasama sa mga sa CCNA 200-301 version 1.1. So right now, we're on 50% discount off. You can see all the details and all the instructions at techacademy.ph. Okay, so techacademy.ph for all details and instructions. Let's go back to the video. Anyway, so nagiging transparent. So may label naman, so you're getting this, diba? So kapag tinatawag nating TIA 568A, ganito yung termination ng pins natin. So magkakasunod yung white, green, green, white, orange. So makikita mo yung white, orange, ang kasunod niya ay blue and white, blue. Saka pa yung orange. And then white, brown, saka brown. That's basically 568A. Does that make sense? Now, kapag 568B, kung makikita mo, dito sa unang pairs ng pins natin, we have white, orange, and orange. We have white, green. So, nabaliktad. Kung makikita mo, nabaliktad dyan eh. Kasi dito, ang simula mo ay white, green, at saka green. Dito, ang simula mo, white, orange, at saka orange. So, yun lang yung pinagkaiba nila. Kasi, mapapalitan lang yung white, orange, and orange ng green, at saka white, green. Does that make sense? So, dun yan sa pinakadulo. Dito, sa termination natin. Okay, dito sa pins ng RJ45. So, pag tinanggal ko yan, since this is a straight through, or 568A pareho, for example, ganun yung makikita dapat natin kung paano yung pagkakatusok doon sa pins ng RJ45 connector. Okay? Very good. Now, aside from that, we also have what we called UTP implementation. So, we have this straight through, crossover, and rollover UTP cable. Kung saan yung mga untwisted pair natin or untwisted, shielded, unshielded twisted pair natin na kable is may implementation na tinatawag. Depende kung saan natin sila gagamitin. Like kapag straight through, meaning, as you can see here, yung RJ45 connector natin, yung pins niya pare-pareho. So, ibig sabihin, for example, yung termination standard ko dito sa dulong ito, sa dulong ito is 568A, which is yung kanina, yung color coding ng orange, white, orange, and so on. Dapat pareho din doon sa kabilang dulo. So, ibig sabihin, straight through yun. Okay? 568A yung termination standard mo sa kabilang dulo. 568A din yung termination mo sa kabilang dulo. That means it's a straight through. Or, kung in-implement mo na 568B dito sa kabilang dulo, dapat sa kabilang dulo ay 568B din. So, kumbaga, yung dulo dapat nila is pareho ng termination standard. So, kung 568A, dapat 568A din yung kabila. Kung B din yung kabila. That's what we call straight through. Right? So, malino tayo doon. Right? Now, ginagamit yung straight through sa mga different devices. For example, you're connecting an IP phone or connecting a desktop or printer into our switch. Magkaibang device. Right? Now, we also have what we call crossover, kung saan naman naiiba. Diba? Kung kanina, kung sa straight through, ang termination end mo is 568A, tapos dapat 568A din sa kabila. Now, kapag crossover, magkaiba. So, 568A sa unang dulo, sa kabilang dulo is 568B. You getting this? Or, kung ang inuna mo, for example, is 568B, dapat yung kabilang dulo niya is 568A. So, hindi sila pwedeng magkapareho kasi magiging straight through sila. Kasi, i-connect mo naman to dun sa pagkaparehong devices. Kasi yung receiving pins naman doon sa port nila, for example, sa LAN card nila is nagre-receive doon sa
1236 yata yung kung hindi ako nagkakamali kapag ka straight through. So naiiba yung kapag ka crossover. So yung crossover is basically ginagamit natin in connecting with different devices. For example, a switch to switch, ginagamit natin yon in a crossover, or a PC to PC. We use that as a we use crossover cable in connecting those same devices. Okay? So malino tayo doon. Now, the third one is what we call rollover cable, kung saan opposite naman siya. For example, you implement T568A termination dito sa kabilang dulo. Now, on the other end, pabalik. Yung pin 1 niya, nung kabilang dulo, nakatapat sa pin 8. And then, yung 2 sa 7, 3 sa 6, and so on and so forth. So, magkabaliktad sila. That's why it's called rollover cable. And then, ginagamit naman natin yon, for example, in connecting sa mga console port. Like, for example, this is a rollover cable, a console cable na ginagamit ko in connecting with a switches. Here's another one via USB port. So, pwede kasing you connect, for example, sa desktop, yung mga DB9 port, and then sa console port ng switch mo, ito, o router, yung RJ45. And then, kung USB cable na rollover, so ganun pa rin, USB siya, pero RJ45 yung dulo. This is an example of a rollover cable.